Labanan mo ako! May lakas ka pang tamarin? Maestro, sumalo! Walang kwenta. Maraming taon ka nag-ensayo. Pero wala ka pa ring lakas. Ako, hindi ko pa nakita ang katulad mo. Walang talentong mandirigma. Pasensya na, maestro. Maraming taon mo akong tinuruan. Pero ako, walang pinagbago. Sapat na. Umalis ka na dito. Maestro! Baba na. Pumunta sa pamilya Javier. Magpakasal na sa iyong nobya. Siya ay may katawan ng agila at lawin. Makakatulong sa iyo na lumakas. Protektahan mo siya. Huwag mong hayaang masaktan siya. Sige na, baba ka na. Ang buhay ay nakataya. Batang walang hiya, katawan ng agila. Sa katawan lang ay magiging walang kapantay. Ang lakas ng suntok ay kasing bigat ng 50 tonelada. Kung magpatuloy ito, ako na maestro Ay mapapatay ng batang walang hiya. Palaging hindi malinaw ang maestro. Ang ganda kaya ni Senyorita Nina. Tigil! Huwag tumakbo! Ganito pala ang ibig ng maestro. Batang Enrique! Tulungan mo ako! Grabe, marami sila. Parang demonyo lahat. Kaya ako ba silang labanan? Batang Enrique, tulungan mo ako. Bata walang hiya! Huwag mong ipilit ang buhay mo! Sa gitna ng araw, gusto mo pumatay? Walang batas ba? Pinunyo! Huwag na ba usapin? Sa gitna ng gubat, gusto niya mamatay, tulungan natin siya. Tama. Ano man ang mangyari, patayin natin ang matandang ito. Kapatid! Atake! Nasaan sila? Putang ina! Nasaan sila? Buti at mabilis kaming tumakbo. Salamat sa pagligtas mo. Batim Enrique, pwede mo ba akong ihatid sa lungsod ng Agila? Magpapasalamat ako ng gusto. Lungsod ng Agila? Buti adaan ko. Pupunta ako doon para maghanap. Matanda, saan ka nakatira? Bundok Dagat Samahan. Matanda, narito na ang iyong samahan. Pumasok na. Maestro! Maestro! Wala kang problema? Itay, anong nangyari? Anong problema? Wala akong problema. Naka-ambush lang ako. Ngunit, buti at tinulungan ako ni Batang Enrique. Salamat sa pabligtas. Mas mabuti siguro na manatili ka dito. Habang gumagaling si Itay, tutulungan ka namin. Salamat, Batang Enrique. Salamat. Malaki ang lungsod ng Agila. Saan ako hahanap ng pamilya? Javier? Inday Nina, ano kaya ang itsura niya? Ginong Enrique, komportable ka ba dito? Opo, salamat. Ilang araw nang may sakit si Itay. Kahapon nang siya gumising. Gusto niyang salamat sa'yo. Ginoong Enrique, pumunta ka na sa amin. Inday Nina, walang anuman. Halika bisitahin si Tito Jose. Si Rio de la Rosa! Kung hindi, tinunuman ako ni Batang Enrique. Ang buhay ko ay baka nasa impyerno na. Itay! Nina,
Kapatid Leo. Nina, sa huli. Ikaw pa rin ang akin. Nandito si Ginoong Enrique. Bilisan! Pasok na! Ginoong Enrique. Bilisan. Walang lakas na lalaki malapit kay Nina. Batang Enrique, salamat sa tulong. Kung hindi ka, baka hindi ko na makita si Nina. Sa lahat ng paraan, gagantian kita. Walang anuman, Tito Jose. Ikaw ang mabayat. Oo nga. Sabi mo, ang dahilan mo dito ay maghanap ng tao. Totoo lang, ang aking maestro ay nag-ayos ng kasal para sa akin dito. Pumunta ako dito para magpakasal. Maraming babae dito. Alam mo ba kung saang pamilya si Batang Enrique? Lungsod ng Aguila pamilya. Javier? Lungsod ng Aguila pamilya. Javier? Ginoong Enrique, pamilya Javier. Ginong Enrique, sinabi ninyo may kasal kayo sa pamilya Javier. Meron bang patunay? Ang palamuti ang patunay. Totoo nga ang Agilang Palamuti. Bago namatay ang ama, iniugnay niya si Nina. Sabi niya ang kasal na ito ay mapapanatili sa pamilya Javier. Ako'y akala isang ginoong mayaman o isang pinili ng langit. Hindi ko akalain. Enrique, pamilya Javier? Ginong Enrique. Ganyan kasi, totoo lang, ang pamilya Javier ay hindi masyadong malayo. Bukas ay dadalhin kita. Murit na yon. Ako at anak ko may pag-uusap tungkol sa samahan. Okay, alis na ako. Itay, anong ibig sabihin nito? Si Batang Enrique ay mabuting tao at guwapo. Ngunit siya ay isang walang lakas. Maestro, kung ipakasal mo si Nina sa kanya, Parang ipinapahamak mo. Ang sarili mo, anak. Siya ang nagligtas sa buhay mo. Sapat na. Tama ang kapatid na aso. Si Enrique ay isang walang lakas. Hindi siya karapat-dapat. Sa utang na loob, babayaran ko yan. Ngunit hindi sa pamamagitan ng iyong kaligayahan. Tama po kayo, maestro. Ang katulad niya ay naghahangad na pakasalan si kapatid. Parang pala ka na gustong kainin ng manok. Itay! sapat na. Desisyon ko na. Umalis ka na. Ang banal na banga ay pamilyang Javier, libu-libong kilo. Daang taon, kahit ang pinakamalakas ay hindi nito maigalaw kahit kaunti. Si Enrique ay nakabuhat gamit ang isang kamay. Nina, pinagkasundo ka ni Lolo May, isang pinili ng langit na magpapakasalan ka. Tutulungan niya ang pamilya. Javier, magpapanatili ng kapayapaan. Ingatan mo siya. Pinili ng langit. Kung malalaman niya na ako ang kanyang ipinagkasundo. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. May problema! May problema! Bakit ka napapanich? Anong problema? Magkwento ka. Ang samahan ng talon! Nagbabanta! Ano? Kapatid Joaquin, ano nangyari? Walang lakas na basura. Ano ba pakialam mo? Umalis! Malubang sugat ni tatay, tawa ng samahan ng talon. Pumunta dito para sirain at takot ko hindi sila basta aalis. Walang kapalitang samahan. Malubang sugat si tatay. Pamilya Javier, may panghanip na. Ginoong Enrique. Hinday, Nina. Pasensya na. Wala kang sakit?
Ako ang gumangga sa'yo. Tutulungan niya ang pamilya Javier. Alagaan mo siya. Pinili ng langit, tutulong sa Javier baka... Ginong Enrique. Tulong, iligtas ang samahan. Inday Nina, ano ba talaga naman nangyari? Pinatay nila si tatay ngayon ay sira-sira na. Hindi ito basta matatapos, Ginong Enrique. Pwede mo bang tulungan ang samahan? Inday Nina, ako gusto kitang tulungan. Ngunit ako ay walang lakas na basura. Maliban sa bilis, mas malakas lang ako. Walang pinagkaiba sa iba, sabi ng aking maestro. Kahit ang batang nagwawalis ay hindi ko kayang talunin. Isang kamay lang ang banal na banga. Mas malakas lang. Ginoong Enrique, kung tatanggihan mo ako, maghanap ka ng matinong dahilan. Inday Nina, huwag kang malungkot. Hindi ko sinasabing ganoon. Sige, tutulungan kita. Ang problema, kung sakaling talunin ako... Kung tutulong ka, takbo lang ang kaya nila. Rogelio! Ilang araw nang nakalipas. Pinatay mo ako gamit ang tauhan mo. Hindi pa tayo tapos. May lakas ka pang pumasok dito? Jose Javier, mga lolo mong pagong. Tito Jose Javier, matibay ka pa rin. Ngayon, hindi lang ako dito para sirain kayo. Ngayon, maghahakot na rin ng mga patay ninyo. Paliksahan. Para sa reputasyon. Ngayon, daladalang kabaong. Akala mo ba madaling apihin kami? Maestro, wala akong pakialam. Hayaan ako. Patatapusin ko silang lahat. Walang kwenta. Halika, ikaw! Dala ka baong, may mamamatay kasi na yung araw, laro tayo ng malaki. Gusto mong paano? Paligsahan ng kamatayan. Paligsahan ng kamatayan! Nalulod ka ba? Hindi lang yan ang natalo. Wala nang lakas. Umalis sa lungsod. Mula ngayon, wala nang samahan. Jose Javier, may lakas ka ba? Ako! Kung takot ka, bukas ang balita. Ikaw, bundok at dagat, takot bago laban. Mapapatawa lang. Ikaw, Jose Javier, walang kwentang guro. Sino nagsabi? Magaling! Ang samahan ng talon, ang unang manlalaban, Leo de la Rosa? Leo de la Rosa? Siya? Bakit siyang unang lumaban? Hindi ba siyang pinakamahusay sa lungsod? Ang sabi, nung nakaraang taon, isang palo lang, ang alagad ng bakal na kamay. Kayo sinong nalaban? Maestro, ako na. Magaling. Walang kapantay mong alagad. Bundok at dagat, Joaquin, lalaban! Anong gusto niyo pa? Bukas, atake. Ikaw ang kumatawan. Intensyonal na talo. Matapos nito, ang bundok at dagat at sinina ay iyo. Kung mas mabilis kayo, patay na sana ang matanda. Unang kudo ngayon. Uy! Hindi mo ba ako papatayin? Hindi naman. Ngunit pag-arte, gawing totoo. Halaman, lumaban. Utang nina, hindi mo ba alam mapababa ng lakas? Patay na! Hindi na makayanan ni kapatid!
Bakit ang bagal nilang lumaban? Puro butas pa ang galaw. Hindi ako nagkamali. Isang walang lakas na halaman, makakaintindi ng laban. Walang lakas na basura, magpapanggap na master. Walang hiya. Ang galaw na to, hindi ko makita. Siya, paano niya nakita? Sa aking paraan, baka magtagumpay. Kapatid Joaquin! Anong ginagawa mo? Ang kaliwang balikat ni Leo, ang kanang paa ay mahina. Ang ikatlong suntok ay diretso. Ilipat sa kanan at suntukin ang kilikili. Panalo ka. Ikaw na walang lakas magtuturo sa akin. Sino ka ba? Walang lakas. Di mo man lang mapantayan si kapatid. Pinapapansin ka lang. Umalis ka. Sumigaw ka! Kapatid Enrique Ang, laban na ito ay buhay o kamatayan. Isang pagkakamali, mamatay ka. Huwag magsalita ng walang basehan. Kapatid Mario, paano kung tama si Ginong Enrique? Walang hiya. Pinoprotektahan mo pa ang basura na yan. Sa oras na maging aking ka, tignan mo ang mangyayari sa'yo. Ang suntok na to, walang tamaan sa dibdib niya. Nagkamali lang ba ako? Umalis ka! Joaquin! Maestro, hindi mo naman. Papanood din ako mamatay sa kanya. Ikaw! Sino susunod? Labas na kayo! Labas na kayo! Maestro, pangalawa, ako na ang lumaban. Sumuko si kapatid, pero tandaan mo ang bundok at dagat, mas mabuting mamatay kaysa lumuhod. Opo! Ang mga alagad na kayang ipakita maliban kay Joaquin, si Mario na lang. Bakit ipinadala ang basura na di mapantayan si Joaquin? Ang kalidad ng samahan nyo, ganito lang ba? Paano kung manalo siya? Ang kalakasan nila ay magkaiba. Di ko siya mapapantayan. Kailangan may paraan. Si Leo, mahina ang kanang binti. Ang ikatlong suntok ay diretso. Umikot ka sa kanan, suntukin ang kilikili. Subukan ko na lang. Paano mo nagawa? Totoo nga, ang sinabi niya sa kilikili. Ikaw. Sinira mo ang aking maestro at ang aming samahan. Panahon na para bayaran mo. Anak? Nanalo kami! Oh! Natalo ni kapatid si Leo! Ang sipa ni kapatid Mario, mabagal ang bilis, mahina ang lakas. Parang walang ginawa, pero napakalakas. Tunay nga, ang mga may lakas ng loob ay hindi ordinaryo. Akala nyo, tapos na. Gustong manalo? Maaga pa. Ginoong matapang, magpakita ng lakas! Kayong Ramon Matapang? Dugo. Ramon, ang dugo ng balisong? Siya, hindi ba siya nasa paghihigpit? Ang lakas ng presyon sa kanya ay hindi ko maramdaman kahit nakaunti ang lakas ng loob. Dahil kay Ginong Matapang, hindi kailangan ng lakas ng loob. 3 taon nang nakalipas siya at kanyang balisong laban sa lungsod ng Agila. 18 pinuno, umuwi na nagwagi sa pamamagitan ng kanyang dugo ng balisong. Tapos na walang laban, si kapatid Mario siya ay papatay lang. Rogelio, naddaya ka! Hindi siya mula sa iyong samahan! Naddaya ako. Bagong labas lang si Ginoong Matapang nasa samahan ng talon bilang bisita. Bakit hindi? Ipakita ninyo ngayon ang mga alagad ng bundok at dagat kung gaano kayo kalakas. Para kang kinukurot ako. Basura!
Walang lakas! Mapapahiya ko kayo! Ang inyong maestro, puro basic lang itinuro sa inyo. Jose Javier, nakita mo ba? Ang inyong samahan walang laban sa amin! Sumugod ka! Ginoong Enrique, nakikita mo ba ang butas ni Ramon? Wala na bang paraan? Bilis at lakas ni Ramon, mas malakas kay kapatid Mario. Pero walang lakas. Paano niya matatalo si kapatid Mario? Batang ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Yumuko ka, humingi ng tawad kay Gino Leo, at aminin na ang inusamahan, puro basura lang kayo. Hayaan kitang mabuhay! Samahan ng bundok at dagat, mas mabuting mamatay kaysa mapahiya. Magpagamatay ka! Malinaw ang agwat nila. Ngunit sa tingin niya, dapat manalo si kapatid Mario. Marahil, mali ang aking tingin. Hindi niya alam ang martial arts. Umalis ka na, Ginoong Enrique. Ano? Dati, tumulong ka kay tatay. Napapasalamat kami sa iyo. Pero ngayon, malapit nang masira ang samahan. Bakit pareho ang kalamuti? Dahil, ako hinahanap mo si Senyorita Javier, ang iyong nobya. Ikaw nga pala. Kaya, kuha mo na ang palamuti at umalis ka. Pwede kayong umatras. Pero bilang bata ng samahan, ang laban na ito kailangan kong harapin. Hindi pwede. Ikaw at si Senyorita Javier ay para sa isa't isa. Protektahan mo siya. Huwag mong hayaang siya ay masaktan. Tsaka, sa tingin ko, maraming butas si Ramon. Marahil, pwede akong subukan. Pinangako ko kay Maestro. Protektahan kita. Gamitin ko ang buhay mo. Para sa ating tugo ng palisog! Ang kalaban mo ngayon, ako. Magpagamatay ka! Sumugod ka pa! Jose Javier, tinang ko ang samahan ninyo. Wala na bang iba? Nang matumba si Mario, kukunin mo lang itong walang utak na basura para mamatay? Enrique! Basura ka! Patay ka man lang, dadamay mo pa kami! Mapahamak din kami! Oo nga, baba ka na! Si Ramon ay malakas, hindi mo siya matatalo! Baba ka na! Baba ka! Wala kayong magawa! Matumba na si Mario. Si Enrique ang lalaban para sa atin. Maganda yan. Dapat nating suportahan siya. Sumugod ka, basura! Mas mabuti nang mamatay. Ginoong Enrique! Kung lakas at bilis lang, sa Ramon ay hindi makatalo sa akin. Batang ito, walang lakas. Haharapin mo pa ang dugo ng balisong? Since you want to die, I'll grant your wish! Bakit ang bagal pa rin ng kutsilyo? Labing walang pinuno, napatumba mo sa iyong kamao. Napatumba mo sa iyong kamao. Ang tapan mong insultuhin ako! Tanong lang, walang lakas ka. Matatalo mo ba ang may malalim na lakas? Ako'y pupupukin ka na yun! Itong, paano nangyari? Hindi pwede! Hindi mo ako matatalo! Di ko akalain, malakas din pala ang kamao ko. Ilang dekada akong nag-ensayo. Ngunit hindi ko pa nakita ang ganitong malakas na suntok. Siya, hindi ba siya walang lakas at walang silbi? Walang lakas? Ano ngayon? Pinabagsak din naman sila. Ginoon Enrique, talagang mahusay ka. Walang hiya! Masaya ka ba? Maghintay ka! Abangan mo lang. Makatawa ka pa ba? Totoo ba? Walang lakas? Pwede ring lumakas? Ilang taon kang nag-ensayo, pero sinasabi mo ang ganyan? May lakas o wala? Malaking pagkakaiba. Walang lakas na basura na nanalo sa mandirigma. Imposible.
Nanalo siya dahil lang si Mario naubos ang lakas ni Ramon at siya ang sumalo. Kayamba. Ginoong Enrique, naalala mo pa, sa Harden, ang banga na iyong itinaas? Banal na bangga? Ang banga sobra sa 1,000 kilo. Wala akong nakitang nakataas nito. Sabi nila, naubos mong lakas niya. Ngunit alam ko, sa larong ito, walang makakatalo sa'yo. Ilabas niyo ang basura nito! Bata nito! Huwag magyabang! Akala mo nanalo ka kay Ramon? Maswerte ka lang. Ngunit ang susunod, hindi ka mananalo. Siya, ang mandirigma na inimbita ko galing Yamato, Ginoong Ichiro. Ugnayan ng samahan, pinahiram ng Yamato. Anong galing yan? Walang hiya! Rogelio! Walang hiya ka! Akala mo bang bundok at dagat ay madaling apihin? Laban na o sumuko na. Si Ichiro ay alagad ng daloy ng Yamato. Malakas ang lakas niya. At ang kanyang katawan ay pinakamataas. Ang mabigat na banga ay walang halaga. Madaling pumatay sa inyo. Daloy ng Yamato, ang pinakamalakas ng Yamato. Body at internal force ang makapasok ay kayang labanan 100 tao. Pinakamalakas. Siya pa ang alagad ng daloy ng Yamato. Patay na. Para ngayon, sisira ang samahan. Kung matalo, takbo agad. Walang nakalaligtas sa akin. Hindi ka rin malalayo. Enrique! Wag na. Malaki na ang tulong mo sa samahan. Tsaka, ang laban na ito, siya ang lumabag sa patakaran. Wag na tayong lumaban! Ginoong Enrique, naniniwala ako sa iyo. Nina, Pito Jose, hayaan niyo na ako. Ngunit, Saka. Siya ay kailangang mamatay. Maestro, ang mga sugat mo sa likod, anong nangyari? Nung nag-ibot ako sa Yamato, nakita ko ang mga mandirigma na pinapatay ang mga tao. Hayop ng daloy ng Yamato! Ako ang maghihiganti sa inyo! Ang itim na lakas, bihira lang makita. Itim na lakas? Ang lakas ng mandirigma. Ang lakas ng mandirigma dapat malinis. Ngunit kapag pumatay ng inosente, magiging madumi. Mas maraming pumatay, mas itim ang lakas. Ang sugat sa likod nangyari noong panahon na yon. Sa aking pagsisiyasan, ang mga hayop na yon, mga pinuno ng daloy ng Yamato. Daloy ng Yamato? Alalahanin mo, mula ngayon, ang daloy ng Yamato, pakayin mo! Sila deserve mamatay! Ang dalawang basura kahit yung walang lakas na gaya mo, di mo man lang matalo. Tama nga, ang bayan ng Agila, lahat basura. Hindi karapat-dapat maging mandirigma. Gaya mo na walang pakialam sa buhay. Karapat-dapat bang maging mandirigma? Yung mga walang lakas na basura ay para lang alagaan kami, mandirigma. Patay na lang. Ikaw, mamatay ka rin. Walang lakas, paano mo nagawa? Mandirigma ay dapat magligtas, hindi manapak ng mahina. Gaya mo na walang pakialam sa buhay at akala mo ikaw ang pinakamataas. Ang suntok mo ito, dinamit ko ang aking 20 taong pagsasanay. Ituturo ko sa iyo kung ano ang lahat pa. Pareho! Itigil!
Ang suntok na to ay patay? Batang ito, napakamalupit mo. Dapat lang siyang mamatay. Walang galang! Si Ginoong Ichiro ay mandirigma ng Yamato at isang bisitang dala ng kapatiran ng kaluluwa. Siya ay inatake mo, ay paghamak kay Ginoong Maestro. Gusto mong mamatay? Matandang bagtas, ikaw ay respetado naming kapatid. Ngunit na yun, ito ay laban ng samahan ng bundok at dagat may kasulatan. Patas ang laban. Enrique, naglaban lang sa entablado. Saan ang paghamak? Sinabi kong siya ay lumabag. Siya ay lumabag. Pinuno Javier, sinasabi mo ba na mali ang kapatiran ng kaluluwa? Hindi po. Malapit ang manalo si Enrique. Ang samahan ng bundok at dagat. Hanggang kailan pa? Kung manalo si Jose Javier, ibig sabihin magpapatuloy akong aso mo na sinusunod ka? Hindi! Hindi! Sawa na ako! Matandang lolo, mamatay ka! Ayos! Oh. Kapatid! Gusto mong saksakin si Maestro? Joaquin, nalunod ka na ba? Gusto mong patayin ako? Oo, ikaw! Itinuring kitang anak! Itinuring na anak? Matandang lolo. Isang paa mo na sa kabaong, pinipigilan mo pa rin ang posisyon. Ilang taon ako nagtrabaho para sa'yo. Ikaw! Sa huli, mapupunta sa iyo ang samahan ng bundok at dagat. Paano si Nina? Mas gusto mong ipakasal siya sa walang lakas na basura kaysa sa akin. Bakit? Itinuring kitang kapatid. Hindi kita pakakasalan. Walang iya! Sineryoso kita. Pinili mo pa ang basura. Joaquin! Linisin mo ang bibig mo. Joaquin! Walang puso kang hayop! Nabulag ako, kaya kita tinanggap. Ako mismo ang maglilinis ng samahan. Tigil! Matandang bagkas, ito ay pamilyang usapin. Pamilyang usapin? Ang batang ito ay talagang masama. Sumira siya ng tiwala. Ngunit sadyang malupit at sakim. Gusto ko siya. Mula ngayon, ang batang ito ay magiging alagad ng kaluluwa. Siya protektado ko. Pinuno Javier, walang problema, di ba? Kung may problema ako, Walang galang. Ang sama ng bundok at dagat, nais bang mawala na lang? Isang traidor lang yan. Kung gusto mo, dalin mo siya. Patang Enrique! Sapat na! Wakas na ang usaping ngayon. Matapos 3 araw, sa lungsod ng Ilog, magkakaroon ng paligsahan para sa susunod na punong kaluluwa. Sa araw na yon, ang lahat ng samahan ng lungsod ng Agila ay maaaring magpadala ng 3 manlalaro. Sa araw na yon, inaabangan ko ang ipapakita ng samahan ng bundok at dagat. Itay! Batang Enrique, hindi mo dapat siya pinakawalan. Tama, Ginoong Enrique. Si Joaquin ay malupit. Na yung nasa kapatiran siya, hindi siya titigil. Hindi tinapos, pinakawalan ng leon. Magiging malaking problema. Ang samahan isang gulo. Sunod-sunod. Tito Jose, si Joaquin lang walang magagawa. Pinakawalan ko siya, hindi dahil takot ako, lalo na kay Manuel. Ang kinatatakutan ko ay ang kaluluwa. May problema sila. Bago malaman ang katotohanan, huwag magpadalos-dalos. Ano? Ginoong Ichiro ay mandirigma ng Yamato at bisita ng kaluluwa. Si Ichiro, sinabi ni Manuel na tagapamagitan siya ni Maestro. Ngunit bago ako bumaba, sinabi ng Maestro, patayin ang lahat ng daloy ng Yamato. Wait, ang ibig mo bang sabihin, ang iyong maestro ay sinagtatago sa bundok ng maestro
Parang agila na hindi nakikita si Ginoong Maestro. Ang iyong maestro ay sinagtatago sa tuktok ng bundok ng maestro. Parang agila na hindi nakikita ang buong katawan si Ginoong Maestro. Siya nga po. Ganun pala. Ganun pala. Walang akong paningin. Ako si Jose Javier. Walang paningin. Sinabi ko na nga, wala nga kasambatang ito. Hindi mo naman kailangan ng lakas. Ikaw ang personal na alagad ni Ginoong Maestro? May pag-asa na ang samahan! May pag-asa na ang pamilya Javier! Tito Jose, ang pamilya Javier, ang iyong pamilya. Totoo lang, si Nina ang ipinagkasundo ng iyong maestro. Tito Jose, bakit mo pa sinabi dadalin mo ako sa Javier? Akala ko... Ay, dahil lang sa tingin ni tatay, may gulo sa Javier. Kaya hindi ka sinabihan. Oo. Ganyan nga... Okay. Joaquin, congratulations! Sumampa ka sa kapatiran ng kaluluwa. Magiging mas mataas ka sa lahat. Rogelio! May lakas ka niloko ako! Deserve mong mamatay! Dati, binigay ko sa inyo ang lokasyon ni Jose. Hindi ninyo kayang patayin ang lousy na plano ninyo na walang pagkakamali para makuha ko si Nina at ang buong samahan ngayon. Si Jose ay buhay pa. Si Nina ay tumakas kasama ang basura. Walang nakuha ako. Walang kwenta. Biglang sumulpot si Enrique. Isang aksidente lang yun. Masasabihan mo ba ako? Aksidente? Huwag mo akong gawing tanga. Kaya bang sumulpot ang kapatiran ng kaluluwa? Kaya bang iligtas ako ni Manuel kay Jose? Ang lahat ng ito ay inyong pinagkasunduan. Rogelio, habang hindi ko alam, may ibang deal ka sa kanila. So what? Ano ang deal? Punong kaluluwa, ex-maestro. 5 taon nang nakalipas, nawala ang kanyang lakas. Siya ay naghahanap ng gamot para bumalik sa dati. Ang iyong kapatid, may katawan ng agila at lawin, ang pinakamagandang banga, ang regalo ng langit kay punong kaluluwa. Rogelio! Ginawa ko ito. Lahat ay para kay punong kaluluwa. Saka pa, kasama ka na ng kaluluwa. Anong babae ang hindi mo makukuha? Bakit kailangan si Nina? Ikaw ngayon ay alagad ng kaluluwa. Huwag mong sirain ang iyong kinabukasan. Tama, si Nina ay hindi magiging akin. Gawin na lang natin siya bilang aking hagdanan. Susunod po sa payo. Magaling! Walang kapantayan asa ko. Marunong mangagat. Marunong basahin ang amo. Sayang, si Nina siya ay bata ng samahan. Agawin siya, takot magalit. Kung hindi, wala nang kailangan. Pumunta si matandang bagtas. Walang problema. Gamit ang paligsahan, paakyatin natin siya para kay punong kaluluwa. May si Enrique pa. Paulit-ulit niyang sinira ang plano ko. Gustong-gusto ko siyang putulin sa piraso. Walang problema. Ipapahiram kita ng mga galaw para sa paligsahan at patayin mo siya. Salamat, matanda. Tingnan mo, si Maestro Pedro at si Maestro Ramon. Matagal ng sikat ang mga ito. Mga kasamahan natin, baka makalaban talaga sila. Bundok at dagat? Hindi ko narinig. Isang mababang samahan, may lakas pa ring sumali sa paligsahan. Tingnan mo yung leader! Tingnan mo yung leader! Walang lakas sa katawan! Basura lang! Ang lahat ng tao pwedeng sumali. Basura pa ang nasa unahan! Ang bundok at dagat. Baka lang pinadala ang isang payaso para tawa-tawain kami? Walang kwenta! Wala akong problema. Si Pinuno Javier!
Jose Javier, pinapahalagahan mo ang basurang walang lakas na ito. Isasama mo siya sa paligsahan? Hindi ka ba natatakot na mamatay siya? Walang takot na mamatay siya dito? Rogelio, sa laban dati, hindi ka ba natalo ni Batang Enrique? Jose, iba na ngayon. Si Jose Javier, ang pinakamagaling mong alagad, ngayon ay kaalyado na ng samahan ng talon. Siya ang magre-representa ng samahan ng talon. Samantala kayo, walang Joaquin? Ano pang natira? Wala kayong kwenta! Nina, nakita mo? Ikaw lang ang makakapagbigay ng karangalan. Sayang lang, pinili mong isang basura. Maghihintay ka na lang. Tatawanan ka habang buhay. Pre, magaling ka ba? Ikaw ay isang traidor. Isang asong binili ay sumigaw dito. Palang ang bagong amo, hindi ka tinuruan. Enrique! Patayin kita! Tahimik! Unang pambansang paligsahan ng lahas gayon na magsisimula! Unang laban! Walang batas! Saring 6 na huling ang makakalaban! Simula! Ngayon, ikaw ay mamamatay. Sumagat! Umalis. Walang kwenta! Joaquin, ang laki ng pinagbago ng lakas niya. Siya. Hindi na siya. Alagad ng bundok at dagat. Walang kwenta! Nanginginig ka na ba? Ikaw ang unang matatanggal. Mas mabuti na yan. Kapatid Enrique, ayos ka lang? Paano niya nagawa yan? Nakatayo lang siya dyan. Lahat ng atake sa kanya, walang tumama. Ang galaw niya parang imposible. Ang lakas ni kapatid Enrique ay hindi maunawaan. Enrique, walang makakagambala sa ating ngayon. Sa harap ng lahat, na yung beses, patitinain kita, Joaquin ay may dugo ng inosente. Patay ka! Tigil! Walang binibiling laban, tapos na! 6 na manlalaro na natitira. Binabati kayo sa pagpasok sa susunod na round. Basura, maswerte ka. Sa susunod, pipigilan ko ang bawat puto mo. Okay ka lang? Okay lang ako. Ginoong Enrique, lalong lumakas si Joaquin. Mag-ingat ka. Karaniwang mandirigma, mag-aral ng lakas. Matagal makapag-angat si Joaquin. 3 araw lang. Parang may mali. Ang itim na usok ni Joaquin ay may kinalaman sa lakas niya. O baka may kinalaman ang kapatiran ng kaluluwa sa daloy ng Yamato. Magandang araw, Ginong Supremo. Ang plano, kumusta na ang pagpapatupad? Ginoong Supremo, lahat ay nasa kontrol ninyo. Paligsahan ng lakas ay nakapagtipon na ng 70% ng mga mandirigma ng Agila. Sa tamang panahon, makukuha natin ang katawan at mapapatay silang lahat. Sa oras na yon, ang buong mundo ng lakas ng bayan ng Agila ay magwawasak at magiging pundasyon ng Yamato. Sa likod ng kaluluwa ay Yamato. Ang punong kaluluwa ay ano pakialam ko? Basta lumakas ako
at mapatay si Enrique. Lahat ay gagawin ko. Nina Javier, katawan ng agila. Ako, hindi na makapaghintay. Basta, makasama siya. Hindi lang ako babalik sa tuktok. Makakabuntot pa ako. Walang makakahadlang. Ginoong Supremo, may nobyo si Nina Javier. Nakapasok na sa semifinals. Di mahulakan ng lakas. Natatakot ako na siya ang makahadlang sa inyong pangarap. Handa akong maglingkod sa inyo. Hinihiling ko po mong dagdag lakas. Hayaan akong papatayin siya. Magaling. Magaling. Gusto ko ang iyong pagiging mabait sa ganitong kadahilan. Ibibigay ko sa iyo ang aking pinaghirapang pagkain. Ang lakas na ito! Mas malakas ako nung 10 beses. Enrique, sa pagkakataong ito, ikaw ay mapapatay ko. Unang semifinal, Bundok at Dagat. Mavio Santos laban kay Leopardo ng Langit. Mario, kanyang kanan, kamay ng kidlat, ngunit bumaba balikat, atake sa kaliwang baba. Enrique ang iyong mata parang Diyos? Tito Jose, tawagin mo lang ako, Enrique. Mag-ipon siya ng lakas. Sundin ng sandali, sumiksik sa likod. Panalo si Mario! Gamitin ang sipa, paatakin siya. Antayin ang depensa, isaklulyo siya. Panalo si Mario! Sa paligsahan may bagong paborito. Magbigay-pugay kay Mario, ang demonyo. Ang susunod niyang kalaban, Joaquin Reyes. Kapatid, hindi ka na aking kapatid. Mario! Basura. Ngayon, sumampa ka. Magpakamatay. Basura! Sa waas, lumaban ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Lumakas ang itim na usok. Sa huli, ilan na ang kanyang pinatay na inosente. Magtatago? Subukan mong magtago hanggang kailan. Itay, bakit si Junong Enrique nagtatanggol lang? Patang Enrique magagawa ba niya? Naiintindihan ko na. Sinasabi niya ang kanyang kahinaan. Magaling!
Enrique! Akala mo, tapos na. Ang lakas ni Joaquin ay higit sa 10 beses na yon. Siguro, sumama siya sa maling daan. Ginoong Enrique. Para ngayon, binigay ko lahat. Kahit patayin ka, worth it lahat! Patay ka na! Hindi ito ang iyong lakas. Ang lakas na ito, sino ang nagbigay? Kapatiran ng kaluluwa, ano ang balak? Gusto mo malaman? Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin. Sumama ka sa demonyo. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sumukdul ka sa iyong samahan. Sumama ka sa kaaway. At ginawa mo ang sarili mong parang demonyo. Worth it ba? Ang lahat ng nawala, babawiin ko ng doble. Ako ang pinili ng langit. Sino ka ba? Sa huli. Lahat tayo luluhod sa aking harapan. Luluhod sa aking harapan. Magmamakaawa sa akin. Walang pag-asa. Huling tanong ko na lang. Kapatiran ng kaluluwa, ano ang balak? Gusto mo malaman? Patayin mo ako! Patayin mo ako kung kaya! Kung mamatay ako, hindi mo na malalaman ang sagot. Wala na. Ikaw ay laruan lang ng kaluluwa. Patayin ka, walang kwenta. Mag-ingat ka na lang. Manika! Ang buhay ko, di lang aso ni Jose. Kundi aso ng kaluluwa. Kung hindi mo siya mapatay at sayangin ang aking pabaon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Enrique. Kung hindi ka, Ikaw! Idineklara ko ang mananalo nung paligsahan ng bundok at dagat, Enrique Lim! Yes! Yes! Ano ito? Lasong! Lasong! Ang target ng kaluluwa, lahat tayo. Inday Nina! Ano ang nangyayari? Bakit ako nandito? Usok na lason, mga kapatid ng kaluluwa!
Ginamit nila ang masasamang paraan para antukin tayong lahat. Tingnan nyo! Pinakulong tayo ng kapatiran ng kaluluwa! Ano ba talagang gusto nila? Gusto ba nilang patayin tayong lahat? Ang kapatiran ng kaluluwa, simula nang si Maestro Supremo naging punong kaluluwa, walang magandang nagawa. Sinasakop nila ang mga samahan masama na ang kanilang paraan. Nina! Nina! Maestro! Enrique! 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 Nasaan si Nina? Nakita mo ba si Nina? Enrique! Nasaan si Nina? Nakita mo ba si Nina? Kapatid Enrique, hinanap namin lahat ng babaeng mandirigma. Walang Nina. Ang aming nakita, kayong dalawa. Kapatid Nina, wala dito. Nasaan siya? Sa araw ng laban, pinanood ko lang bitbitin si Nina ng mga itim. Ako ang may kasalanan, Maestro. Ako ang may kasalanan, Tito Jose. Ako ang may kasalanan. Dapat noon pa alam ko na si Nina ang target. Hindi ko sila papayagang magtagumpay. Huwag kang lumapit! Umalis! Huwag kang lumaban. Maging babae ni Kenji Yamato. Gamitin ang iyong katawan ng agila at lawin. Tulungan akong bumalik sa tuktok. Yaman at karangalan. Bigyan kita ng lahat ng gusto mo. Mas gugustuhin ko mamatay kaysa hawakan mo ako! Magawa mo? Purong kaluluwa. Sa babaeng ito ang puwersahan. Baka magkasera. Mayroon akong ideya. Sabi mo? Opo, narinig ko. Sinabi ni Joaquin, si Nina Javier may nobyo. Ang pangalan, si Enrique Lim. Ang babaeng ito, may puso rin. Kung mapipigilan ang kanyang pag-asa, naturalmente, susuko siya sa iyong lakas. Rogelio! Punong kaluluwa, kung patayin natin si Enrique, ang kanyang bangkay ihagis sa kanyang harap. Hayaan niyang makita ang kanyang minamahal lalaki parang patay na aso nasa kanyang paanan. Antayin siya magwawasak. Sa oras na yon, ikaw na ang bahala. Gawin ang gusto. Hindi! Huwag niyo balawin siya! Mga hayop kayo! Huwag niyo balawin siya! Magaling. Magaling nga ideya. Rogelio, sunod sa iyong sinabi. Go. Gawin na. Ang batang si Enrique, dakpin niyo. Buhatin siya. O bangkay. Opo. Matandang bagtas, anong ibig sabihin ng kapatiran ng kaluluwa? Atake! Patayin siya! Sabi mo, ano ang lihim ng kapatiran ng kaluluwa? Nasaan si Nina? Matandang bagtas, kapatiran ng kaluluwa, magpatawad kayo. Si Nina ay isang simpleng babae. Hayaan niyo siya. Ang anak mo ay may katawan ng agila at lawin, isang pambihirang nilalang. Tinatawag mo siyang simpleng babae? Bakit mo nalaman? Gusto mo hanapin ang iyong nobya? Siya ngayon ay sa silid ng punong bilang kanyang banga para tulungan siya bumalik sa tuktok. Nina! Ikaw! Magpakamatay! Ikaw! Magpakamatay ka! Kapatiran ng kaluluwa! Walang hiya! Tama! Kapatiran ng kaluluwa! Palayain kami! Wala akong galit sa inyong grupo. Bakit na kami pinakulong? Walang utak. Akala nila, magkakalabas sila buhay. Ilang araw lang, silang lahat ay pagkain ni Punong. Walang makakatakas. Sa halip na si Punong, sila ubusin. Gawin na lang silang tagapaglingkod. Gusto niyong lumabas? Madali lang. Kill niyo lang siya. Makakalabas kayong buhay. Manuel! Pinagsasamantalaan mo kami! Kapatid, huwag maniwala sa kapatiran ng kaluluwa. Manuel,
Pinasasamantalahan mo kami. Kapatid, ang kapatiran ng kaluluwa ay hindi mapagkakatiwalaan. Kailangan ninyong patayin siya para makalabas. Kung hindi, mamatay kayong lahat dito. Totoo ba yan? Kung patayin namin siya, papayagan mo kaming umalis? Siyempre, ang sinasabi ko ay batas. Paano mo patunayan na hindi kami niloloko? Ha? Sa tingin ninyo, may pagpipilian kayo? Agad ninyong gawin! Nalunod! Nalunod kayo lahat! Linlang na kayo! Patayin ninyo siya! Ang kapatiran. Patalkat lang. Patayin tayo lahat! Pumanhin sa inyo. Gusto lang naming mabuhay. Alis! Huwag kang humarap! Nalunod kayo! Nalunod kayo lahat! Linlang lang kayo ng kapatiran! Kung papatayin niyo siya, ang kapatiran! Pagbaliktad lang. Patayin din tayo! Pumanhin sa inyo. Gusto lang naming mabuhay. Alis! Huwag kayo humarap! O patayin kayo ng sabay! Huwag siyang saktan. Paupuin muna siya. Magpakatatag kayo! Pinipipilan tayo ng kapatiran! Huwag natin payagan ang kanilang balak! Ngayon, nakaayos na ba kayo? Mga kapatid, ang kapatiran ng kaluluwa na nakahuli sa inyo gamit ang usok, hindi kayo basta-basta pakakawalan. Sila ng agaw pa ng aking nobya. Ako ay higit sa inyo na gusto magbayad sila. Mga kapatid, pakalma kayo. Huwag natin payagan ang kapatiran ng kaluluwa. Lano? Pinuno Javier, huwag mong siraan ang kapatiran ng kaluluwa. Ang punong kaluluwa ay Maestro Supremo, pinagpupuri ng lahat. Palaging ginagawa ang tama. Walang itinatagong plano. Maestro? Manuel, mali ka ata. Ang punong kaluluwa ay isang sinungaling na nagpapanggap na maestro. Ang tunay na maestro ay ang aking guro. Siya'y alagad ng maestro? Matagal na panahon. Sa wakas, may paraan na upang makalaya. Kung malaman na si Punong ay huwad, lahat tayo ay mapapatay. Siya, kailangang patayin. Walang galang! Ang lakas mong siraan ng Punong! Patayin siya! Muli ang itim na usok ng daloy ng Yamato. Patayin sila! Sabi mo, ano ang lihim ng kapatiran ng kaluluwa? Saan si Nina? Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin. Maghihiganti ang punong kaluluwa! Maglingkod sa punong kaluluwa! Patayin siya! Mari. Hold your breath. Putang ina, nakatakas siya. Nina, si Nina ay nasa loob ng kapatiran ng kaluluwa. Putang ina, nakatakas siya. Nina, si Nina ay nasa pinakailalim ng kapatiran ng kaluluwa. Enrique, okay ka lang? Kapatid, tago! Alis na sa lugar na to! Hayaan ang kapatiran ng kaluluwa! Ang mahalaga, buhay tayo! Alis! Mario, umuwi na kayo sa samahan. Ako na ang hahanap kay Nina. Hindi pwede. Si Nina ang anak ko. Paano ako alis mag-isa? Maghanap tayo. Ikaw ang tagapagsilbi ng kamatayan, ng kapatiran, ng kaluluwa! Ano ba talagang gusto nyo? Marami kami! Hindi kami matatakot sa'yo! Huwag kayong magpanik. Ang kapatiran ay komplikado. Maraming trap. Hindi ko kayo ihintuan, kundi ako magdadala sa inyo. Walang maniniwala sa'yo! Walang mabuti sa kapatiran ng kaluluwa! Umalis ka!
Ikaw si Rosalinda ng kapatiran ng hangin? Buhat pa! Kapatiran ng hangin! 7 taon na ang nakalipas. Dahil naghihiganti kay Tomas, ang dating punong kaluluwa, pinaslang ng kasalukuyang puno ang kapatiran ng hangin. Tama. Siya ang anak ni Don de la Cruz. Hindi ko akalain na kayon ay tagapagsilbi ng kamatayan na... Mahaba ang kwento. Handa kong ipangako ang buhay ko na walang masamang balak. Kung mapagkakatiwalaan ninyo ako, sumama kayo sa akin. Ako ang magdadala sa inyo, palabas. Injay Rosalinda, may utang na loob ako kay Don de la Cruz. Tiwala ako sa kanyang pagkatao. Tiwala din ako sa iyo. Dalhin mo ako. Dalhin mo din ako. Dalhin mo din ako. Dalhin mo ako. Dalhin mo ako! Sa labas nito ay bundok ng kaluluwa. Mag-ingat kayo. Huwag na kayong bumalik dito. Salamat sa pagligtas. Alis! Tito Jose. Ako si Jose Javier. Hindi ako duwag. Kahit buhay ko pang kapalit, ililigtas ko si Nina. Mario, una ka na... Maestro! Kailangan ka ng samahan. Alis! Alis na! Ginoong Enrique, Pinuno Javier, hindi kayo aalis para kay Inday Nina? Alam ko kung nasaan siya. Alam ko kung nasaan siya. Inday, alam mo kung nasaan si Nina? Bilisan! Hatid mo kami para iligtas siya! Ginoong Enrique, ikaw ang alagad ni Maestro. Rosalinda ay humihingi ng tulong. Inday, anong ibig mo sabihin? Tumayo ka muna. 5 taon na ang nakalipas. Ang magnanakaw ay nagpanggap bilang maestro. Pumatay sa aking asawang si Tomas. Pinagayat ang posisyon ng punong kaluluwa. Ang kapatiran ng hangin para maghiganti kay Tomas pinatay lahat. Pinagtiisan ko ang lahat at nagmaskara para balang araw mapatay ang aking kaaway. Ngayon ay nalaman kong ikaw ang tunay na alagad. Itinakda ng langit. Ginoong Enrique, patay ng huwad. Maghiganti para kay Tomas. Para sa libu-libong kaluluwa ng kapatiran ng hangin. Inday Rosalinda, nagpanggap bilang maestro, dinapastangan ang nobya, pinaslang ang mga kapatid. Ang galit na ito, hahabulin ko kahit hindi mo sabihin. Ngunit bago yon, hanapin ko muna si Nina. Iligtas si Inday Nina ay paghihiganti para sa kapatiran ng hangin. Sumunod sa akin? Alice! Sa lugar na ito may ganitong komplikadong lagusan? Ang labusan ay ginawa ng demonyo para magtago. Araw-araw ay nagtatago at takot makita. Para rin itong itago ang kanyang itim na sekreto. Sekreto? Anong sekreto? Ang demonyo ay walang lakas. Kaya pala ang target niya ay si Nina. Walang lakas. Kung ganoon, bakit hindi mo siya pinatay para maghigante? Wala kayong alam, ang demonyo ay hindi mandirigma ng Agila, kundi galing sa Yamato. Ano? Lumipas ang 5 taon bago ko nalaman ang tunay niyang pangalan. Kenji Yamato. Takot akong patayin siya. Dahil takot akong mamatay. May masamang lakas ang demonyo na makakuha ng lakas ng mandirigma hanggang maging patay na katawan. Magkuha ng lakas? Tama. Ang nakakatawa, siya mismo hindi magamit ang lakas na iyon, pero maibigay sa iba para ipagtanggol siya. Joaquin! Ilang araw lang, lumakas siya ng husto dahil sa masamang lakas. Biglang lumakas siya
dahil sa masamang sining ang espesyal na katawan ni Nina. Siya lamang nakakalam. Siya ang nagbenta ng impormasyon. Naintindihan ko na. Lahat ay naintindihan ko na. Yung usok sa paligsahan, para bang pampatulog sa lahat ng mandirigma, para pagsipsipin ang lakas nila. Tama si Ginoong Enrique. Nilason niya lahat ng mandirigma para pagsipsipin isa-isa. Gusto niyang walang matitira sa bayan ng Agila para maging hakbang ng Yamato. Mapangahas! Nilalait ang agila! Dapat patayin! Nandito na. Nakakulong si Inday Nina dito. Nakaalis din ang magnanakaw dito. Hayo! Anong ginawa mo kanina? Hayo! Anong ginawa mo kanina? Hayo! Anong ginawa mo kanina? Balikan mo ang buhay ng anak ko! Ang pagyayari ganito lang, kadali natapos. Pinuno, Javier maling tao ang pinatay mo. Hindi siya si Kenji Yamato. Ano? Ano? Inday Rosalinda, ibig mong sabihin, hindi siya si Kenji Yamato? Tito Jose. Siya si Rogelio de la Rosa. Ilason ang kanyang boses gamit ang lason. Ang dila ay nabulok. Pinutol din ang kanyang ugat. Hindi makagalaw. Hindi makalaban. Si Kenji malamang ay tumakas. Si Nina ay... Nina, kahit ano pa, ililigtas kita. Inday Nina dinukot ni Kenji sa samahan ng talon. Don Supremo! Pakiusap! Pakiusap! Palayain ang anak ko! Palayain ang anak ko! Don Supremo! Pakiusap! Kung hindi mo papatayin ang anak ko, pwede ako mamatay! Don Supremo! Kung uubusin mo ang gamot na ito, lahat ay pag-uusapan. Pakiusap, Don Supremo. Palayain mo ako. Nag-away tayo habang buhay. Bakit? Sumama ka sa masama at ngayon ay ganito ang kapalaran mo? Rogelio, huwag ka mag-alala. Ang iyong anak, ako ang magliligtas. Mga lagan ng bundok at dagat! Bakit kayo nandito sa samahan ng talon? Hindi kayo welcome dito! Umalis kayo! Walang oras para sa inyo. Umalis kayo! Magpakatatag kayo. Walang masamang intensyon. Dito kami para tumulong. Tumulong? Parang daga na nagbibigay ng regalo. Ang samahan ng talon ay hindi kailangan ng tulong ninyo. Nililigtas namin si Leo de la Rosa. Hindi ko alam. Ako si Leo. Kailan pa ako? Kailangan ng tulong ninyo? Wala kang problema? Siyempre, wala. Leo, namatay ang iyong ama sa silid ng kaluluwa. Pinilit niyang gamit ang dugo, sumulat ng liham. Sinabi niya ikaw at Nina, dinukot dito. Namatay ang ama ko. Siyempre, alam ko namatay siya. Kasi ikaw mismo ang pumatay. Kayo sa bundok at dagat. Puro mga mamamatay tao. Anong haring anak? Pinuno siya ay pinatay ni Jose. Tama! Mga sinungaling na hayop! Pumasok sa kaluluwa, patayin na mama ko, ngayon ay pumasok sa samahan ng talon, gusto ninyo, patayin kami lahat! Hindi ganyan. Nagkamali na ako. Akala ko si Kenji siya. Nagkamali lang? Pakinggan ninyo. Aming siya. Sa kanyang bibig. Siyang pumatay! Mamamatay tao! Ipaghiganti ang pinuno! Sugot!
Patay na si Rogelio. Hindi dapat siya kalmado. Hindi ito ang reaksyon ng isang anak na nawala ng ama. May mali. Tito Jose, may problema si Leo. Walang awa si Rogelio, pero mahal na mahal niya si Leo. Malapit silang mag-ama, palaging magkasundo. Ngunit ang reaksyon ni Leo ay hindi normal. Kung pilitin natin, baka mag-alarma sila. Mas may hirapan tayo hanapin si Nina. Mas mabuti magpanggap na nahuli at sumali sa laro. Sa ganitong paraan, malalaman natin ang laro na ginagawa nila at mahanap si Nina. Okay, gawin natin. Matandang pagta. Dinala na po namin sila. Enrique. Walang hiya ka! Sa wakas, nasa kamay ko ka na! Labag mo ba ang utos si Don Supremo? Ichiro, ano ibig mong sabihin? Utos si Don Supremo, si Enrique, ang kanyang pagkain. Bago siya pagsipsipin, walang makakapatay sa kanya. Mas werte ka? Huwag galawin si Enrique. Pwede naman siya, di ba? Sino ba ang makakaalam kung totoo kayong sumuko? Kailangan kong tulungan si Don Supremo na subukan kayo kung gaano kayo katigas. Tego! Bakit? Nasasaktan ka? Enrique! Ang kahihiyan na ibinigay mo sa kanya, libo-libong beses mo'y babalik. Para kay Nina. Tis. Para kay Nina. Tis. Tis! Mamamay ka! Siya? Itong itim na hangin, ilang inosenteng buhay ang nabuhos niya. Maligayang pagdating, Don Supremo. Kayong si Enrique Lim, alagad ni Maestro Supremo. Ilabas si Nina. Ilabas? Don Supremo, itigil na po! Mamamatay na kami! Nabalik na ang lakas mo? Nabalik? Hindi lang! Ngayon, nasa tupok na ulit ako. At mas malakas pa! Kenji Yamato! Hayop ka! Anong ginawa mo kay Nina? Anong ginawa mo kay Nina? Kenji Yamato! Ikaw ay nararapat mamatay! Wait! Ikaw na walang lakas at isang basura, hindi karapat-dapat labanan ako. Kayo tatlo, punta at laruin siya. Gusto kong makita ang isang basura na walang lakas. Kung paano pangpang nakarating dito, karapat-dapat bang maging aking pagkain? Opo. Enrique, ang araw na ito ang iyong kamatayan. Maranasan mo ang kahulugan ng pag-asa. Walang lakas ng loob. Hindi maaring ganito kalakas. Hindi posible. Ngayon, may karapatan na ba ako na labanan ka? Ang iyong maestro
Ang matandang iyon ay talagang may magaling na alagad. Walang lakas, ngunit naging mandirigma. Katawan ay banal. Magaling, magaling talaga. Kung maubos ko ang iyong lakas at isama sa aking lakas, panlabas at panloob sa buong mundo, Walang makakaharap sa akin. Kasama na rin ang iyong Maestro Supremo. Walang pag-iwas. Hayop ka. Bakit hindi pinatay ng aking maestro? Kaya ngayon, ako ang maghihiganti. Maghihiganti? Ang salitang yan, sinabi rin ng iyong Maestro Supremo. Hayop ng daloy ng Yamato! Ngayon, ipagbabayad kayo! Ang gawain namin, walang kinalaman sa kanya. Ang kinakain namin, hindi mga alipin ng agila. Sa araw na yon, Ako lang ang nakatakas. Ngunit ang aking mga ugat ay pinutol ng kanyang espada. Walang natira. Naging bariw ako. Walang nakas na kayang gamin. Kahit gamitin ko ang tugo na patiko at higupin ang lakas ng maraming mandirigma, hindi ko pa rin magamit. ang matandang yon, naghabol pa rin sa akin sa Yamato. Pinilit ako na magpanggap na patay para makatakas dito sa agila. 5 taon, buong 5 taon. Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Mata ko sa kuweba. Ikaw, Galit ako! mandirigma ng agila. Kayo mag-ama. Mamatay. Dapat mamatay. Ngunit, wala nang halaga ngayon. Ikaw, ang pinakamagaling na alagad ni Maestro, may katawan ng santo. Kung mapapatay kita ngayon, sipsipin ko ang iyong lakas. Habang nagpapalakas ako, magiging perpekto na ako! Patayin ko ang iyong Maestro sa pamamagitan ng saksak para sa kaluluwa ng aking kapatid. Gusto mo akong patayin? Depende lang sa'yo kung kaya mo ba. Ang lakas ng puwersa, matagal mo kong nilabanan. Kitang-kita ko ang iyong lakas. Itong itim na hangin niya, sobra sa karaniwang lakas. Gaano man kalakas, katawan mo, sa harap ng tunay na lakas, ikaw ay isang malakas na langgam lang. Natapos na ang lahat. Katawang banal ay naging pabaon ko na Ikaw, hindi ka papatay? Sinabi ko na, ipagtatanggol ko ang langit ngayon. Paano nangyari? Walang lakas. Ginoong Enrique! Ginoong Enrique! Nina, okay lang ba siya?
O baka ito na ang paglipas ng buhay. Nina! Tito Jose, pasensya na. Ang kasalanan ko, walang kakayahan ako. Hindi ko naprotektahan si Nina. Pasensya na sa inyo. Hindi ko natupad ang utos ni Maestro. Hindi. Hindi ganon. Idiot! Lingon ka! Akala ko hindi na kita makikita. Hindi ko gusto si Kenji. Pero kinuha niya pa rin ang dugo ko para palakasin ang lakas niya. Dugo ng puso. Paano ang katawan mo? Mahina ang katawan ko ngayon. Kailangan na kitang tulungan sa mga gawain. Maganda. Kami nag-aalala sa inyong dalawa. Ang bundok at dagat, walang ganyang okasyon. Ang mga regalo ni kapatid, hindi pa alam saan kukunin. Tito Ray! Maestro. Kapatid Enrique, pasensya na noon. Hindi ko kontrolado. Dumating para humingi ng tawad. Si Leo dati ay nilagyan ng uod ni Kenji at napipilitang sumunod sa kanya. Ngayon napatay na ang host, ang uod sa kanya ay nawala na. Ang regalong ito ay para kay Senyorita Nina. Lahat ng titulo ng lupa ay para sa bundok at dagat para magkaibigan na ulit. Ang pangalawa ay ipinasa ni Rosalinda. Siya na ngayon ang punong kaluluwa. Ang regalong ito ay para sa inyo na magsama habang buhay. Mahusay na alagad, magaling ka. Hindi lang pinanatili ang puso, kundi nilinis ang mundo ng martial arts. Ang kasal ninyo ni Batang Nina, ako mismo ang mag-aayos.